Ano po yung nakikita? Sagutin niyo po ako na nakikita niyo. Hindi, yan nga po, di ba? Yung mga picture na makikita natin, ang lahat ng yan ay ang sinasabi lang ay tungkol sa celebration nga po, di ba? At ngayon, syempre, tayo po alam natin na meron tayong sineselebrate. Tama po ba? Alam niyo po ba kung bakit kinasimbang gabi? Ayan, gising pa po ba kayo? Sigaw nga po ng malakas na amen. Ayan. Masaya po ba kayo nandito kayo? Ayan, praise God. Sabihin niyo po, masaya ako sa katabi niyo. Masaya ako na nandito ako. Hindi, ikaw yon. Na nandito ako. Ayan. Kaya po ngayon, sinasabi nga po dito sa atin na pasensya na po kasi yung notes ko nandun sa isa kong phone, kaya mag-online muna ako saglit, ha? Ayan. Para po hindi tayo lumipad kung saan. Saan nga ba yung sinend? Joke. Uy, tigilan mo. Sino po ba yan? Hindi, ngayon nga po, sige, tuloy na po natin. Tapos na po ang entertainment, ayan. Hindi, joke lang po. Ayan, sabi nga po, itong mga nakikita nating mga yan, ay ito nga po ay tinatawag na mga celebration o mga occasion nga po. Pakilabas na po yung PowerPoint, hindi po yung mukha ko. Please lang po. At trivia lamang po, alam nyo po ba na sinasabi nga po na yung mga Hudyo, trivia lang po ito alam nyo po ba na sinelebrate lang po yung Pasko. Dati po kasi nung unang panahon, lahat po ng celebration na yan talaga, o hindi pala lahat, ilan sa mga celebration na yan, tinatawag po talagang pagan. Ibig sabihin po ng pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan. Kaya alam nyo po ba, nung ipinanganak si Jesus, hindi po talaga sineselebrate yung mga kaarawan. Okay po, yung mga may birthday, kung pinanganak ka ng June 1, ng January 1, o kung kailan man po, hindi nila sineselebrate. Kaya ang boring po, di ba? Ang lungkot ng buhay. Masaya po ba kayo na nag-birthday kayo, taon-taon, tapos hindi siya celebrate? Di ba, ang pinakamasaya yung i-celebrate yung kasi makakasama mo yung mga kaibigan mo, kapamilya mo, at kung sino man po. At alam niyo po ba, after 300 years, saka lang po, nung death of Christ, saka lang po na-celebrate itong tinatawag nating mga birthday, yung Christmas nga po. Kaya we are blessed kasi hindi po kayo nabuhay nung time na yon. Ngayon, kaya nating mag-celebrate at saka nalalaman natin na ang saya ng Pasko dahil ito yung pinapakita sa atin ngayon. At alam niyo po ba na sinasabi po sa Bible, meron po Bible quiz po muna, hindi, joke lang po. Meron pong dalawang pagano na nag-celebrate ng meron pong dalawang hindi po sila Hudyo na nag-celebrate ng birthday nila. Sige nga po, sino nakakaalam? Ayan, syempre hindi niyo po ako sasagutin kasi preacher po ako ngayon, hindi ako Sunday school teacher. Ayan, ang sagot po ay si Herod, si Haring Herod. Naalala niyo, di ba, nung birthday niya at sinabi ay sumayaw doon ang anong tawag doon? Anak ni Herodias, di ba? At commending. At ang hiningi nga po? Ang ulo ni John the Baptist. Sino pa po sa Old Testament naman? Ito naman po ay taga Babylon. Ito naman po si Pharaoh. Naalala niyo po nung nagkaroon ng kaarawan niya, anong sabi ni Joseph? Sa ikatlong araw, itong si cupbearer, ano daw po mangyari? Babalik siya doon sa Pharaoh at magpapatuloy siya sa ginagawa niya. Subalit yung baker, di ba po, ano pong sabi, mamamatay siya. Kaya yun lang po yung binanggit doon na kung saan nag-celebrate ng mga birthday nila. Kaya po ngayon, ako, sinasabi ko lang po ngayon sa inyo na nawa, maranasan natin o malaman nating totoong masaya talaga ang Pasko. Ayan, nawa, sabi nga po, di ba, tayong mga Kristiyano, hindi lang Christmas masaya, di ba? Kailan pa magiging masaya? Araw-araw. Sabi nga po, di ba, hindi lang tuwing December, bawat araw ng buhay mo o natin, masaya nga po. Tapos naranasan nyo na po ba na na imbitahan sa isang kasal, ayan, sa birthday, sa graduation, di ba, sa mga binyag. Sabi nga po dito, nilagay kasi dito na meron daw pong sabi, there is a certain rush to giving someone a gift. Na kung saan, syempre, pag in-invite ka ng may birthday, di ba, talagang mag-iisip ka ng ano kayong ireregalo ko sa kanya. Tapos sabi ko nga po kahapon sa NHA, sabi ko sa kanya kung ano yung gusto niyong iregalo
ay kung ano yung nakita nyo, yung regalo na yon, tuwang-tuwa kayo doon, gustong-gusto nyo yon, ibig sabihin, matutuwa rin po yung pagbibigyan nyo nun. Pero syempre, hindi po yung, pang babae, ay tuwang-tuwa siya, pink to, ilalaki na regaluhan niya, di ba? Baka po, ihagis po sa atin yan. Syempre, yung nasa yung alam nyo pong, yung nasa puso na talagang, ay, ang ganda nito, matutuwa siya dito. At sabi nga po rito, alam nyo po ba na, ang saya rin pong tingnan, di ba? Kahit po kayo personally, natutuwa po ba kayo na sa atin po dito sa church, kuwari sa mga bata, uy, uwi na kayo ha, huwag niyo bubuksan yung regalo niyo ha, sa bahay na, di ba? Ganun po tayo eh. Pero yung sa OCC nga po, alam niyo po, sabi nila, kapag abot ng regalo, bibidyohan natin sila. Tapos ipakita kung gaano kasaya yung mga batang yon sa mga makukuha nila. At ganun din po minsan tayo ng mga nagregalo na kung saan, pag nakita natin binubuksan ng taong yun yung regalo na yon, sobrang saya natin. 'Di ba? Kasi inaabangan natin kung gaano siya sasaya sa bibigay natin sa kanya. Kaya ganun po talaga ang pagbibigay ng regalo, kaya ikaw ang unang masaya. Kaya alam niyo po si Jesus, nagbigay siya ng regalo at alam niyo siya po ang pinakaunang masaya nung araw na yon. Kaya po ngayon, basahin po natin yung scripture reading na binasa ni Brother Abraham, joke lang po, Brother Aaron. Sabi nga po sa Luke 2:6-14, tama na muna, joke lang. 6, and while they were there, the time came for her to give birth. Ipapanganak na po si Jesus. And she gave birth to her firstborn son and unwrapped him, unwrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no place for them in the inn. Ito po yung sinasabi na nung time na yon na ipinanganak si Jesus, sa mga bago po natin, pag di nyo pa po ito nababasa, ito po yung time na ipapanganak na si Jesus pero wala pa siyang lugar na mapupuntahan nga po. At alam niyo, sabi nga po sa atin, di ba, hindi pinanganak si Jesus sa St. Luke, sa Asian Hospital, o sa anumang kilalang hospital nung panahon na yon. Saan po siya nilagay? Sa manger. At yung manger, ano po yon? Kainan ng mga hayop nga po. Tama, sabsaban. Ang galing nyo magtagalog, perfect. Ayan. At sabi po sa 8, and in the same region, there were shepherds out in the field, keeping watch over their flocks by night. At alam niyo po ba na ano daw nangyari? Merong mga pastol nung gabing pong iyon na kung saan nag-aalaga ng mga tupa nila o binabantay ng mga tupa. Tapos sabi yan, an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. Kasi noong unang panahon, pag nakakita po ng anghel, di ba, kinakabahan po yung mga tao. At sobrang liwanag nung time na yan. Yan talaga nagliliwanag yung mga anghel. Kaya natakot po yung mga shepherd na yon. Pero sabi sa 10, and the angel said to them, huwag kang matakot. Joke lang, fear not. For behold, I bring you good news and of great joy that will be for all the people. Sabi po dito, wag daw silang matakot kasi ang bibigay ng Diyos ay sa mga anghel na yon, anong ibabalita nila? Magandang balita. Na kung saan daw po magbibigay ng malaking kagalakan. Saan po? Para sa lahat. Kaya alam niyo po, ang kapanganakan ni Jesus, hindi lang po yan para sa mga Kristiyano. May mga pagkakataon po na, may time nga po, merong time na Christmas party, tapos nung care group kami noon, second year ata yun, o third year, hindi po kasi sila nag-celebrate ng Christmas. Tapos, kaya ang ginawa niya, sabi namin, ay, ang lungkot naman ng buhay mo. Tapos sabi niya, sige, sasama na lang ako sa Christmas party niyo kahit iglesia. Sorry, nabanggit ko. Ay, hindi, kahit iba daw po yung religion niya, di ba? Pero ayun nga, naisip ko nga, nasabi kasi dito, di ba, yung balita ng patungkol sa Panginoon, para sana yun sa lahat. Kaya ang nangyayari, di ba, tinatago ng ibang mga relihiyon. Sana wag niyo po i-post. Ayoko lang po. Wag po akong mabash. At next po, sa 11, for unto you is born this day in the city of David, a Savior who is Christ the Lord. Sabi po sa 12, sa 11, sabi po diyan, para sa inyo, para sa atin, ipinanganak ang ngayong araw, ang ating pong tagapagligtas. Na sino? Si Jesus Christ, our Lord. At sa 12 po, and this will be a sign for you. Sabi niya po dyan, you will find a baby wrapped in a swaddling clothes and lying in a manger. At sa 13, and suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth, peace among those with whom He is pleased. Kaya ayan po yung verse na kung saan sinasabi po dito, alam niyo po, favorite natin yung kwento na yan kasi sinasabi ito na ito ang pinakamasayang kwento na nabasa po natin sa Bible. At punong-puno siya ng yung sinasabi niyang nagbibigay siya ng great joy at ng peace nga po sa mga tao. Kaya po ngayon, ito po ang ating topic. Ayan, the perfect
gift. Naalala ko nga po, nung elementary kami, kung naka-attend na po kayo ng mga class party, di ba? Nung mga times na elementary kami, ako po talaga, ayoko umaattend ng class party kasi ang natatanggap lang naman namin doon, kung hindi wall clock, o kaya alarm clock, o kaya meron pang malala, yung umiyak talaga ako, tapos gusto ko iba to doon sa nagregalo sa akin. Pero di ko siya kilala. Yung ang niregalo niya, nilagay po sa box, tapos nilagay doon yung Juliet, makaka-relate ka sa akin. Joke lang. Yung nilagay po yung Colgate, yung Safeguard doon. Parang gusto, naliligo po talaga ako. Syempre, dahil bata po ako, parang naisip ko, hindi naman yung na-expect ko. Dahil pag bata, ngayon po matanda na ako, gusto ko po talaga yon. Para di na ako bumili. Pero nung bata po talaga ako, naisip ko, sana laruan sana ganito, di ba? Ganun ka po nung bata ka. Pero, may mga times din po sa atin, di ba? May mga time ba na may niragaluhan kayo, tapos, imbes na mag-thank you, sabihin, ay, ito lang. Diba? Kaya nga po, kaya dito ko po naisip na ang regalo po ng Diyos, perpekto po yon. Yung hindi mo pwedeng itanggi, hindi mo pwedeng parang masabi na, ay, ito lang. Kasi yung regalo po ng Panginoon, the best po yon para po sa atin. Kaya ngayon po, simulan na natin, ano po yung mga regalo na yan. Sabi nga po dito, itong regalo na to, ayan, yung regalo na yan na nakabalot, ito po yan. Paki-next na nga po. Ayan po si Baby Jesus. At sabi nga po, di ba, itong regalo na to, ito po yung nagsasabing, it will bring great joy to all, for all the people. Na kung saan iniisip natin na, nung pinanganak po ba kayo, sinabi po ba ng mga anghel, o meron po bang nagbalita na, itong anak mong to, magiging masaya lahat ng tao. Di ba, hindi naman po, kayo lang po ang nakaalam. Pero, at saka kamag-anak nyo, syempre, at yung Facebook. Pero si Jesus po, alam niyo po, ibinalita to sa mga shepherd nga po. Binalita sa napakaraming tao. Mamaya makikita nyo po, sino pa ang mga nakaalam niyan. Kaya po ngayon, sa pagsisimula po natin, paki-next na po yan, ayan. Ayun. Ay, joke na. So, napagod po ako yan. Una po, syempre yung gift of joy. May 3 gift po dito na talaga namang, masasabi ng ating kailangan po ng mga Kristiyano o nating mga tao. Una po yung sinasabi dyan na binasa po natin, di ba, sa 10 and 11, sabi dyan, it will bring great joy para sa lahat nga po. At ano daw po yun, yung ating tagapagligtas na ipinanganak sa city of Bethlehem. Alam niyo po, sinasabi na hindi daw po magiging masaya ang Christmas kung hindi daw naka-involve dito yung salitang joy. Ayan. Alam niyo po, excited po ba kayong mag-Christmas na na kung saan sasabi, ay, itong Christmas madilim lang to. Ay, dito sa Christmas na to, walang ngingiti. Kung ano pag Christmas party, di ba, walang kakain. Masaya po ba yon? Di ba? Kung meron nga pong nabuo yung Amerika na yung White Christmas kasi nilalamig lang sila doon. Buti nga sa atin, ang lamig lang ng aircon lang po, di ba? Pero sa kanila, di ba, buong kahit paglabas po nila. Kaya may mga pagkakataon na meron silang tinatawag na lonely Christmas. Pero ang totoo, hindi po kasi nila alam na dapat may Christ dun sa Christmas na yon. Na kung saan yung Master and Savior nyo dapat ang sineselebrate po doon. Sabi nga po dito, di lang masaya ang Pasko dahil may pagkain. Siyempre, additional na po yan, di ba? Invite niyo po ako sa mga bahay niyo, di joke lang po. Masaya po yun na merong pagkain, masaya din po na, pero sabi ito, hindi lang yun masaya dahil sa pagkain, additional na lang po yan. Sabi po, hindi lang masaya ang Pasko dahil sa mga regalo na natanggap natin kasi ang totoo, si Jesus naman po ang may birthday. Sabi rin po dito, hindi lang masaya ang Pasko dahil nagkasama-sama ang pamilya. Tuwing Pasko po, di ba, bakasyon ng mga tao at sabi nga po, umuwi sa mga tahanan ang bawat magkakamag-anak. At sabi po dito, hindi lang din po masaya ang Pasko dahil may mga masasayang tugtugan na joy to the world, dan 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 dan, ganyan. Kundi sabi po dito, masaya po talaga yung Pasko. Alam niyo po kung bakit? Dahil po sa ipinanganak ang ating tagapagligtas. Sabi nga po sa Bible, di ba, huwag kang magalak kung nakakapagpagaling ka ng may sakit. Sabi doon, nakakapagpalayas ka ng mga demonyo. At sinasabi din po, di ba, na basta yung mga yon. Kundi sabi daw po, bakit ka magagalak? Dahil nakasulat, o sabi doon, ang pangalan mo o ikaw ay ligtas. Sabi po, dahil meron kang Jesus. Kaya po tayo, anuman pong sitwasyon, anuman occasion, anuman pong panahon, tayo ay masaya dahil meron po tayong Jesus. Amen po ba? Amen. O tapos na po, masaya na po ba kayo? Hindi, joke lang po. Kaya po sabi dito, ayan, kaya po dapat po, sabi dito, na i-recognize po natin na we need to be saved. Na kung saan kaya po ipinanganak si Jesus kasi para daw po para maligtas po tayo. At alam niyo po bakit po natuwa yung shepherd? Natuwa lang daw po ba yung mga shepherd dahil
dahil merong babing ipinanganak? Hindi po, kasi ang dami naman pong ipinapanganak na baby nung panahon na yon. Bakit po sila natuwa? Kasi yung tagapagligtas na inaabang-abangan po nila nung panahon na yon ay dumating na po. Kaya po sabi dito, paki-next na po. Una, sabi dyan, the good news, ito po yung sinasabi ng gift of joy. Ano daw po? The good news of Christmas is true for all people. Ano po ang katotohanan? Ang katotohanan ay totoo ang Pasko. Hindi ko po sa inyo nasabi na tuwing December 25 po talaga, alam naman po nating lahat na hindi naman talaga yun yung kapanganakan ni Jesus. Tama po? Pero iki-KJ po ba natin yung sarili natin na, yoko magpasko, di naman pala yan totoo? Ganun po ba? Bakit po tayo nag-celebrate ng Christmas? Kasi alam natin na ito yung panahon, ito yung season of joy, season of love, ito yung season na kung saan pinanganak yung Savior natin. Kung sineselebrate yon ng mga Katoliko nga po, di ba, ng ibang tao, kung nagsisimbang gabi nga po sila, what more pa tayo na mga Kristiyano na iisa lang naman yung pininiwalaan. Sino? Yung Jesus po natin. Kaya nga po alam niyo po, yung December 25 talaga, ito po yung sa-celebrate ng mga Roman. Alam niyo po kung anong tawag? Meron silang tinatawag na the God of Sol Invictus. Ibig sabihin po ng Sol Invictus, ito po yung sasabing the God of the Son of Invisible. Kaya ang December 25 talaga, yun yung sineselebrate nila. Kaya marami nagka-question po sa atin na, bakit sineselebrate yan ng mga Kristiyano? Bakit born again kayo, nagaganyan kayo? Bakit ayun po ba yung sineselebrate natin? Hindi naman po siya eh. Ang pinag-aaralan po natin dito ay patungkol po kay Jesus. Kaya ayun po ang isang magandang bagay na alam natin. Sabi po dyan, ang katotohanan, di ba, sabi, merong Diyos na nagligtas po sa atin. Sabi na merong nagbigay ng great joy para sa atin. Kaya nga po sabi dyan, you will never know great joy until you find good news that is truly universal. Kaya po sinasabi ko sa inyo kanina na ito pong Christmas, it is for all. Kasi ginawa po ni Jesus yon once and for all. Hindi po pinili lang kung sino. Sabi po dyan, lahat, hanggat maaari sana po makapakinig. At sinasabi rin po dito na it is a joy to all people. Kaya tayo po, di ba, alam natin yung totoong kagalakan dahil meron po tayong Jesus. Pangalawa po, sabi dito, the good news of Christmas declares God's salvation's plan. Ano daw po? Bakit ipinanganak si Jesus? Ano pa talaga ang dahilan? Bakit may Pasko? Dahil po merong plano ang Diyos. Ano po yung plano niya? Gusto niya po, to declare God's salvation's plan. Plan na kung saan gusto niya pong sabihin sa ating lahat, gusto niya pong sabihin ng panahon na yon na dumating na ang inyong tagapagligtas. Magalak kayong lahat. Kaya tayo po, di ba, tayong mga Kristiyano na hindi naman tayo namuhay noon, na hindi sineselebrate yung Christmas, nawa, wala na po sa isip natin yung mga katulad ng nangyari noong unang panahon na doubtful sila. Katulad ng mga Hudyo, di ba, na hindi natin sila yung parang masabi, ano ba naman yun, di pa naniniwala, nakita na nga nila mismo si Jesus. Kasi sa panahon po nila, hindi sila nag-celebrate ng ganyang pagkakataon. Kaya ngayon, kung hindi ka pa naniniwala sa Pasko, dapat mamuhay ka pa noon pang unang panahon. Pero hindi ka po namumuhay noong unang panahon. Next po, sabi dito, you will never know great joy without knowing the good news of the Creator, God's plan of salvation. The true joy of Christmas is based on the eternal plan of God to offer salvation to mankind. Ito lang po yung sinasabi dyan na daw po, the true joy of Christmas is based on the eternal plan of God to offer salvation to mankind. Na bakit po tayo masaya? Dahil alam natin na ikaw, paulit-ulit po ito ikaw ay ligtas. Kaya po nawa, alam po, nagiging totoo na po yan sa loob-loob natin. Alam niyo po ba, sinasabi nga kasi dito na ang tao po talaga, meron po talaga tayong yung sasabing unsatisfied, naranasan nyo na po ba yun? Naranasan nyo na yung bumili ng, ito po lagi ko po itong nagiging example kasi lagi ko po talaga itong nakikita sa mga tao, yung bibili sila ng ganyang cellphone, tapos nung ang mahal-mahal, pinag-ipunan niya 1 taon yon, tapos bibilihin niya nung araw na yon, after 3 days, may bago na namang mas maganda. Yung 1 taon niya, nasabi niya, ang saya-saya niya ng 3 araw na yon. Tapos may nilabas na bago, ayun, nalungkot na po siya ulit. Iipon na naman siya next year. Kaya diba, sabi po, meron merong talagang unsatisfied talaga palagi. Merong longing po sa heart ng tao. Alam niyo po kung bakit? Kasi sabi po dito, because, sabi diyan, he knows he was created for much more than what this life
has to offer. Ang totoo, hindi lang po kasi ayan yung kayang ibigay. Alam niyo po, bakit po tayo may mga pagkakataon na yung naisip po ba natin may mga Kristiyano na ang saya-saya nila nung unang pagkakataon, tas nawala, tapos ganto, ganyan-ganyan. Kasi ang katotohanan, meron pong iniisip sila na satisfaction, pero ang katotohanan, si Jesus lang po talaga yung mga yon. Di ba nga po kahit ang pinakamayayamang mga tao nang sinasabi nila, hindi talaga totoong masaya kung may pera ka. 'Di ba? Hindi naman po talaga totoong masaya pag may ganito ka. Kaya nga po nung kabataan po namin, sabi ko po dati, lahat po kami sinasabi namin yung dati na kapag graduate namin, magkatrabaho kami, magkakaroon kami ng bahay, kotse, ganyan, ganyan, ganyan. Pero after nun, di mo na maisip kasi nakakita ko ng may kotse pero di naman masaya. Nakakita ka ng may mansion pero ang lungkot naman nila. Pero ano po yung maganda sa atin ngayon na habang bata ka pa o namumuhay ka ngayon, 'di ba? Nakilala mo si Jesus, ayun po yung pinakamaganda at masayang nangyari sa buhay mo. Kasi alam niyo po, meron nilalagay si Jesus sa atin, ang Panginoon sa atin na kung saan walang kahit sinong tao. Mag-boyfriend ka ng 20, 'di ba? Lahat 'yan sagutin mo, 'di ba? Wala din, mauubos lang ang oras mo. Diba? Sabi po, lahat ng gusto mong kainin, ilaklak nga daw po, ilagay sa bibigo, tapos kainin mo lahat. Hindi ka rin daw po masasatisfy ng mga yon. Sino po makakapag-satisfy sa atin? Si Jesus po. Di ba magugulat po tayo sa mga bago, di ba? Try nyo po yan. At sa mga luma na dyan, di ba? Magugulat ka na ang lungkot-lungkot mo kanina, pero nung pinuri mo ang Panginoon, sumaya ka bigla. Di ba? Walang makakapag-explain po nun sa mundo. Kahit nga po ang science, hindi yan kayang i-explain. Kaya po sinasabi nga po dyan na tayong mga tao, sabi dyan, and He is working, asa na po ba yun? Ayan na po pala yung all the days of His life. Kaya po sa pangatlo, sabi po dito, ang ano pong kagalakan ng meron, dahil ang good news, sabi po magandang balita, gusto po natin yan, of Christmas identifies the Savior. Sinabi po dyan, and this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. Alam niyo po, sinabi po dito na kung ikaw talaga, sabi doon, kilala mo ang Panginoon, ma-identify niyo po siya. Naisip niyo po ba nung sinabi ng mga anghel, ayan lang yung sinabi ng mga angel doon sa mga shepherd. Paano po nung pumunta sila ng Bethlehem, ang dami-daming pinanganak. Tumingin po ako ng anong tawag nga ba yun? Yung Neil fan. Tinitingnan ko po doon yung mga pinapanganak sa buong mundo sa bawat minuto o segundo. Nakikita ko po nag-a-add talaga, dito sa Asia, meron, dito sa ganito, meron po sa loob ng isang minuto pa lang po yun meron siyang 50. Nung day na yun, tingnan ko po kasi updated yun, na pinanganak, na bata. Kaya ibig sabihin po, di ba, paano po nalaman ng mga shepherd yon? Hindi naman sinabi, at meron siyang corona, yung baby niya may corona, o kaya merong red dito sa yun yung mga Indiano. Ay, joke lang po. Wala pong sinabi, di ba? Pero ayan lang po yung sinabi. Napakasimple po, di ba? That is the simplicity of Jesus po kasi sa mga buhay natin. Bakit po nila natagpuan yon? Dahil si Jesus, hinahayaan niyang malaman mo kung sino siya. Okay po ba? Gets po ba natin? Kaya po sabi po dito, you will never know great joy until you discover your life is when you know and have relationship with Jesus Christ as your prophet, priest, and king. Kung alam niyo po yung prophet, priest, and king, ito po yung 3 offices of Jesus. Ayan pa lang po, panalo na po yan. Ayan pa lang po, alam niyo po ba na kompleto na po yan? Kasi mismong si Jesus po yan. Kailangan niyo po ba na mag-pray sa inyo? Kailangan niyo na magsasabi ng plano sa buhay niyo? Ayan po, prophet po siya. Gusto niyo po na may mag-pray sa inyo? Andiyan po si Jesus, priest po siya. At gusto niyo po ba na matanggap lahat ang pangangailangan niyo? Ayan po yung hari natin, which is si Jesus po. Kaya ibig sabihin, di ba, kung alam mo kung sino si Jesus, hindi niyo po siya lalayuan, hindi mo siya tatanggihan kasi hindi katanggi-tanggi ang Panginoon na meron po tayo. Naintindihan po natin? Ayan, amen. Praise God po. Kaya sabi po dito, alam niyo po ba na there is no greater, sabi po diyan, joy, no more lasting reality of joy to be found anywhere. Na kung saan, kahit saan ka pumunta, hindi mo yung matatagpuan than in the saving work of Jesus Christ. Kasi alam niyo po, ano po ang plano ng Diyos? Iligtas ang sanlibutan. Kaya pa ulit-ulit po yan, di ba? Anong good news ng Panginoon sa atin? Para makita natin o malaman natin ang salvation work ng Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Kaya sa pangalawa po, ayan po yung una, ito po yung gift of love. Ayan pong gift of love, di ba? Ito po talaga, sabi nga po dito na hindi daw po magiging Christmas, ang Pasko, kung wala daw pong pag-ibig.
naintindihan po natin. Sabi po dito, in fact, sabi diyan, Christmas wouldn't even exist without God's love. Alam niyo po kung bakit nagkaroon ng Pasko? Dahil po mahal tayo ng Panginoon. Alam niyo po bakit po tayo nag-celebrate ngayon ng salvation ng Panginoon sa buhay natin? Dahil po sa pagmamahal niya sa atin. Lahat po 'yun, it draws sa pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Kaya po sabi dito, every human being was created by God to love and to love by Him. Kaya nga po, di ba, anong unang, sabi dun sa yung greatest na commandment sa atin, di ba? Sabi dun, to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, di ba? As lang po yung pangalawa, and love your neighbor. Kaya po sinasabi dito na dahil talaga yun sa pag-ibig ng Diyos. Sabi nga po, di ba, sa verse, may verse po ako nilagay dyan, pero mamaya na lang po yun. Pero ito pong John 3:16, di ba, sabi hanggang 17, sabi po dyan na, for God so loved the world. Sabi nga po dyan, di ba, love, ibig sabihin past tense na yan. Meron bang ibig ipapanganak, mamaya, mahal pa rin siya ng Panginoon. Minahal na siya po ng Panginoon. Sabi dyan that the world He gave, the world that He gave His only or one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. At sabi po sa 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save them. Sabi po saan, to save the world through Him, na kung saan para po talaga iligtas ang mga tao. Ayun po ang pinaka gustong gawin ng Panginoon po sa buhay natin. Kaya po sa una, sabi po diyan, God's love is sacrificial. Ang katotohanan, alam naman po natin dito. At kung hindi pa po natin nalalaman, yun nga lang pong binigay o ginawa ni Jesus, di ba, sa cross, ayun na po yung nagsasabi na mahal po tayo ng Panginoon. Di ba po? Na kung saan sinasabi diyan, ipinanganak si Jesus para po mamatay. Di ba ang lungkot po ng kwento na yon na ipapanganak to para mamatay? Yung alam mo, mabubuhay ka pa lang, pero papatayin ka na agad, baby ka pa lang. Pero di ba hindi naman po ganoon. Baby pa lang sinabi na agad din no, na mamatay siya. Pero after pa yon, ng 33 years niya, di ba po? Pero sabi po dito, si Lord, alam niya na kasi kung ano talaga yung gagawin niya, o si Jesus nga po gagawin niya dito sa mundo, na kung saan para isacrifice po yung buhay niya para daw po mabuhay tayo. Alam niyo po, sabi doon, namatay siya para mabuhay ka. Kaya yung buhay po natin, wag po natin yung sayangin. Di ba may mga pagkakataon na sinasabi, may mga part na yung nalulungkot ka, bakit yung mga tao biglang parang binabaliwala yung cross, binabaliwala yung salvation. Porket ba, ang tagal-tagal mo na biglang mawawala ka na lang sa gantong pagkakataon, di ba? Parang nalulungkot ka sa bagay na nakalimutan niya na ba na namatay si Jesus para sa atin o para sa Kanya. Parang gusto mong sabihin yan paulit-ulit sa mga tao. Kasi ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kaya nga po sabi yan, di ba? But God demonstrates His love, sabi His own love. Hindi lang pala love, kundi own love for us in this, dahil sabi dyan, while we were still sinners, Christ died for us. Kahit makasalanan pa po tayo, minahal na po tayo ng Diyos. Ayun po ang katotohanan. Tayo po kaya lang nating mahalin yung mga taong nagmamahal sa atin. Tama po. Madalas ganun po tayo, di ba? Ay, mahal ako nito, kaya mamahalin ko to. Pero si Jesus, hindi mo pa siya minamahal, di ba? Hindi mo pa siya nakikilala, minahal ka na po niya. Ganun yung pag-ibig ng Diyos po sa ating lahat. Sunod po, pangalawa, sabi dyan, God's love is everlasting. Ito po yung sinasabing forever. Meron nga pong isang preacher na meron siyang kinanta. Ay, hindi pala. Preacher siya, pero kinanta niya yung kanta ng mundo. Alam niyo po kung anong kanta niya? Kantahin ko po. Hindi, sabi po doon, yung notes ko talaga, sana maalala ko yung lyrics. Sabi doon, ayun, sabi niya, ano yun? Sa word, yun, sabi, minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin, dahil ang minsan ay magpakailanman. Alam niyo po, bigla akong naisip doon na napakanta kayo sa isip niyo, no? Tapos yung iba, napaturo pa sa gusto nila. Yee! Ayan, kaya sabi po kasi dito, di ba, sabi po doon, alam niyo po, para sa mundo yung kanta na yun, di ba? Pero ang katotohanan, si Lord po yung gumawa ng ganong bagay. Yung kumanta nun, ewan ko lang kung talagang minahal niya ng forever yung kinantahan niya po nun. Kasi sabi nga dun, di ba, yung sinasabi na yun ng Panginoon, itong minsan na to, alam niyo po, yung sinasabing minsan na yun, lagi na po yun. Ganun po yung sinasabi dun. Na kung saan si Jesus, nung isang beses na tinanggap mo siya,
sabi doon, forever ka na niyang minahal. Alam niyo po ba yon? Na kung saan may mga pagkakataon, di ba tayo, may mga pagkakataon na hirap po tayong mahalin yung mga tao, di ba po? Hirap na hirap tayong magsabi na ganito. Madalas nga po, sabi nga po, di ba, ang pinakamadaling kayang gawin ng tao, siraan yung tao, kaysa mahalin siya. Tama po. Di ba? Minsan ganun nga po. Ako nalulungkot nga po ako sa mga ganun. Yung imbes na mahalin mo, sabihan mo na maganda sana yung taong yan, sinisiraan mo siya. Samantalang ang Panginoon na yung sinisiraan mong tao na nilikha niya, mahal na mahal niya. Ayan, ano pong natutunan niyo sa ika-4 na Mary? Joke lang po. Kaya sabi po kasi dito, di ba? Sabi diyan, the Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with an unfailing kindness. Na kung saan sinasabi po diyan na mula po, nung hindi ka pa pinapanganak, Old Testament pa po ito, oh. Pero sabi doon, mahal ka na ng Panginoon. Di ba nakaka-touch po yan? Nung narinig ko po yan habang nag-pray ako, alam kong sinasabi yan nung panahon na yan kay Jeremiah, pero personally, na-touch po talaga ako. Kasi ganun ang Panginoon na yung message niya, hindi lang po yun dati. Message niya pa rin po yun hanggang ngayon. Kaya nawa, yung pag-ibig po ng Diyos, wag lang po nating sayangin na parang dumaan lang sa atin. Kung kailan lang po natin trip na mahalin ang Diyos, dun lang po. Sana hindi naman po natin ganunin ang Diyos sa mga bagay na ginagawa niya na pagmamahal para sa atin. Sabi nga po dito ang faithful ni Lord, kasi yung unending na pagmamahal niya sa atin, minsan sabi doon, nawawalan tayo o nauubusan. Pero sa Panginoon, forever po yun. Forever and ever. Iwan ka ng lahat, pero ang Diyos nandyan siya. Hindi ka niyan mahalin, kalimutan ka na niyan, itakwil ka na niyan, pero ang Diyos nandyan pa rin siya. Kaya ganun po mapagmahal ang Panginoon natin. Ayun po ang regalo ng Diyos na ibinibigay niya po sa atin. At pangatlo, sabi po dito, God's love is unconditional. Alam niyo po bakit ayan lang yung verse na inilagay ko? Kasi wala na po makakapagsabi ng kung ano pang love ng Panginoon sa buhay natin. Period. Because He first loved us. Minsan, nawawala nga po yun, no? Yung we love Him. Nawawala po yun. Ang meron lang, because He first loved us. Yung una po kasi dyan, sa atin po yan eh. Tayo po sana yung nagsasabi na, Lord, I love you. Lord, mahal po kita. Pero madalas, nawawala na po yung umpisa na yon. Ang nangyayari po, ito lang po, yung kasunod lang po yung meron. Kasi pag-ibig na lang po ng Diyos ang meron po sa atin. Pero nawa nga po, di ba, sana connected po ulit yan sa isa't isa. Mahal ko ang Diyos dahil siya ang unang nagmahal sa akin. At sabi nga po dito, di ba, hindi po talaga nagabago ang Panginoon. Sabi nga po, hindi siya humihingi ng kondisyon, wala siyang sinasabi sa'yo na requirements para lang mahalin ka niya. Hindi niya sinabi, sige, magsimba kayo. Meron po tayong 53 Sundays ng buong taon ngayon 2023. Sino po kaya yung naka-perfect attendance? Meron po akong nalista na 24. At alam nyo, praise God po, kasi hindi po sinabi ng Panginoon na, kapag na-perfect mo yung simbaha, mahal kita. Kasi lahat po tayo mag-feel sa bagay na yon. Ilang taon na po ako nabubuhay sa mundo. Kailan pa lang ako naka-perfect ng simba nung naging Kristiyano ako, at hindi lang pala naging Kristiyano nung panahon na kung saan pinapayagan na ako lagi. Kaya ibig sabihin, di ba po, buti hindi po ganon yung requirements ni Lord. At sabi rin po dito, di ba, wala po siyang sinasabi na sinasabing, pag lagi kang mabait, mamahalin kita. Minsan po, di ba, nasasapak pa natin yung kapatid natin. Minsan na, pagsasabihan natin yung ganto, ganyan, ganyan. Kaya grabe po yung pag-ibig ni Lord sa buhay po natin. Kaya totoo po yun, di ba, na wala siyang kondisyon, wala siyang gustong i-require sa'yo, kundi ang sabi niya lang, mahalin mo lang siya. Mahirap po ba magmahal? Ang katotohanan, pag kay Jesus, hindi naman po, di ba? Dahil sinaktan ka ba ni Lord? Nilait ka ba niya? Di ba? Hindi po. Kaya ibig sabihin talagang hindi mahirap mahalin ang Panginoon na meron tayo. Kaya pag na-question po natin na bakit parang ayoko magsimba? Bakit parang ayoko ng Panginoon na sinasabi nila? That means baka po meron sa heart natin na kailangan baguhin. Okay po? Kaya nawa, nag-gets po natin yon. Kaya sabi to, Jesus, sabi po diyan, tapos na po pala yan. Kaya tandaan po natin na walang works po or effort
na na pwede na mag-merit or mag-demerit ng pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Kasi kahit nga po ilang beses natin siyang itakwil, di ba? Ilang beses nga po tayong magpa-late, pero mahal niya pa rin po tayo. Ilang beses po tayong gumawa ng gantong bagay, pero mahal niya pa rin po tayo. Kaya grabe, napaka-perfect ng love ng Panginoon. Kaya yung perfect love na yon, that casts out all fears, talagang para sa Panginoon yon. At ikaw, dahil Kristiyano na tayo, mararanasan natin yon at mangyayari din po yon sa mga buhay natin. At sunod po, sabi po dito, the reason why you love, because, ayan, sige, balik niya lang po, the reason why you love. Ayan, paano po kayo nagmamahal? Ayan, because God is love. Kaya nawa po matandaan natin yun na we love Him because He first loved us. Sunod po, pangatlo na po tayong regalo. Dito na po tayo sa gift of peace. Sabi nga po, di ba, sa sabi ng mga anghel, and sabi doon, peace on earth. Alam niyo po ba, ang mga tao, lagi po tayo nagsasabi ng kapayapaan, kapayapaan. Kahit po ang mundo, 'di ba? Kaya nga nabubuo yung one religion, yung world war, yung one world na yun, 'di ba, na sinasabi po nila. Kasi alam po natin na kahit sa ang region o kahit religion nga po hindi nagkakasundo. Pero 'di ba, ano pong binigay ng Panginoon nung pinanganak po si Jesus? Kapayapaan po. Kapayapaan na kung saan hindi kayang ibigay ng mundo, dahil sa Panginoon lang po yun nanggagaling. At kung ikaw ay Kristiyano, meron ka po nun. Hindi ka matataranta na, magpapasa po kasi kami ng ganito, kaya Saturday, gagawa muna ako, Sunday, absent na lang ako. Ang kapayapaan na ibibigay sa iyo ng Diyos, kahit kinabukasan pa yan, mapapasa mo yan kasi si Lord ang bahala sa iyo. Naintindihan po natin. At sunod po, sabi po dyan, alam niyo po, yung peace na to, ito po yung sasabi na, is the presence of calm in the midst of chaos. Naranasan nyo na po yun, yung sinasabi dun sa painting na, yung nanalo nga pong painting ng About Peace, na kung saan na meron siyang drawing na ibon na nakatiyaya, hindi joke lang po, na natutulog, tapos habang nag-aaway si dagat at yung langit, di ba po, nagbabatuhan sila, magpapaulan, nagbabatuhan ng tubig, di ba, sinisira yung paligid. Pero yung ibon na yon, nakaganon lang. Sleeping bird lang siya. Ay, joke lang po. Ayan. Pero 'di ba, bakit po ganun yung sinasabi? Kasi ganun po sana yung kapayapaan na meron tayo habang ang mundo ang gulo nila. Hindi po naman po talaga tao yung nagpapagulo dun eh. Minsan may tao nga lang po. Pero sabi nga po dito, yung buong mundo na yan, 'di ba? Ginugulo talaga yan yung isip mo, tsaka yung diwa mo. Kaya ngayon po, sabi diyan, alam niyo po ba na, sabi po dito, natandaan niyo po na magkaroon po daw tayo ng peace in the midst of chaos. Kaya nga po sa una, sabi po diyan, God's peace is different. Alam niyo po, nakakaiba talaga ang kapayapaan na to. Alam niyo po kung bakit? Ayan po, yung sinasabi sa verse, di ba? Pabalik lang po, bukas na po natin ilipat. Ayan, John 14:27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Sabi po diyan, di ba? Sabi po dito, bibigyan niya daw pong peace sa atin, ano po? Yung alin? Yung peace na kung saan hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya nga daw po, wag matotroubled yung mga heart na yan. Sabi po kasi dito, many times in the world, peace is circumstantial. Ang hirap-hirap kuhain ng peace. Diba? Pero sabi po dito, peace is often negotiated. May iba, yung alala nyo po yung tungkol sa bakit po tayo may tinatawag na ayan. Bakit po tayo may tinatawag na yung Valentine's, ay joke lang po, Valentine's Day. Ayan, Valentine's daw po kasi yun eh. Valentine's Day. Ayan, alam niyo pa ba't may ganon? Kasi di ba po, nakipagkasundo yung, nakalimutan ko yung pinag-aralan ko po namin yun dati. Di ba, pinagkasundo niya po na, sige, yung mga Kristiyano, sige, pwede na yan, ipagsama natin yan para mag-celebrate tayo parehas. Kaya nga po, di ba, yung sinasabi, saan po nagsimula ang Pasko? Saan? Sa puso ko, hindi joke lang po. Sabi po, 'di ba, yung sa mga Roman, 'di ba? Kasi sila yung marami pong mga kung ano-anong sineselebrate. Tapos dahil po kailangan magkasundo yan, ang Hudyo at ang Romano ay magkasundo. Sige, bigyan ng Pasko. 'Di ba? Kaya ano pong nangyari? Kaya ang nangyari, nahalo na po 'yon.
Pero ang katotohanan, ang totoo, gusto ng mga tao laging ganun. O sige, ano, sino ba Diyos mo? Meron ka bang Diyos na 3? O sige, gawin na natin, apat ba sa'yo? O sige, 7 na natin yan para magkasundo tayo. Okay na, peace, peace. Diba? May mga ganun po kasi mga pagkakataon. Kaya nga po may natutunan akong peace, yung sinasabi doon na may mga tao daw po, ang gusto nilang peace, di ba? Yung peace na kung saan nakakapag, compliment lang daw po sa iba. Yung, ay, para lang, maging maayos. Sige na nga, makikipagkasundo ka. Kaya ang nangyayari, na daw po, nako-compromise. Kaya di ba, hindi magkasundo, wala kaming Pasko. Meron kami. Sige, Thanksgiving na lang. Kaya ayun po yung meron sa kanila. Kaya yan po yung sinasabi ko sa inyong, yung peace, nine-negotiate siya. Kaya po sabi dito, tama na po yung tama, mamaya na po ulit, pagtapos. De joke lang po. Ayan. Kaya po sabi dito, the peace of God does not come because there is an agreement. Tandaan po natin yan, hindi po nagtanong ang Panginoon, ang Diyos, kayong mga tao, gusto nyo bang magkaroon ng Jesus? Para magkaroon ng kapayapaan, hindi po nagtanong ang Diyos ng ganon. Kasi napakatalino ng Diyos para gawin niya yung plano niya kung kailan, kung paano, at saan. Ganun po katalino ang Panginoon na meron tayo. Kaya walang ibang makapag-question po niyan. Kaya kung piling mo, sobrang talino mo na, mangmang ka. Kasi sabi po yun ng Bible. Di ko po yun sabi ha. Basahin niyo na lang po kung saan man po doon. Pero sinabi po yun. Sabi po dito, at sabi niya po kasi, it is quite different. Many times, the circumstances are so odds with each other that it would make peace seem impossible because there is too much chaos. Nung panahon po nila, alam niyo po ba na nung panahon na ipinanganak si Jesus, meron pong tinatawag na 400 silent years. Yung 400 silent years na yon, silent lang po yun para sa Panginoon. Pero ang mundo, hindi po sila silent. Punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng kahirapan, yung sinasabi nga pong walang kapayapaan sa isip. Kaya nga po tinawag siyang dark ages ng time pong yon. Kaya po bakit sobrang tuwang-tuwa yung shepherd na ipinanganak yung Savior. Samantalang tayo pag sinabing, tanggapin mo si Jesus, tagapagligtas natin yon. Parang, sige po, next time na lang po, aaral po ako Di ba, minsan ganun pa po tayo. Pero sila iniwan yung mga tupa. Hindi pa naman po sinabi sa Bible, di ba? Sa dami noon, baka nagdala lang sila ng ilan, di ba? Tapos pinuntahan talaga nila si baby Jesus. Kasi nung panahon na yun, di ba, ang gulo-gulo ng mundo. Sabi doon, anong peace ang binigay ni Lord? Nagkakaroon ng calmness ang tao in the midst of chaos. Ang gulo ba ng isip mo ngayon? Put Jesus into your mind, put Jesus into your heart, and let Him rule in your life. Nang sa gayon po, mawala yung kaguluhan na yan. Kaya po, sabi po dito, sa pangalawa, God's peace is a defense. Ang defense at ang peace, hindi kayang ipag-connect. Di ba po? Kahit sabihin mo, kahit hanapin mo sa Merriam, di ba, Webster, i-dictionary niyo pa po yan, di ba? Negative yung isa, positive yung isa. Hindi po sila talagang antonyms, walang kahit konting synonyms. Pero ayan po yung kayang ibigay ni Lord. God's peace is a defense. Bakit po kaya God's peace is a defense? Sabi diyan, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. Sabi po kasi diyan ni Apostle Paul, di ba? Na sinasabihan niya yung mga tao doon na ano man, yung mga narinig nyo, ano yung mga nakita nyo po, ano po yung mga ginawa ko. Sabi po diyan, i-practice daw po At sabi diyan, yung kapayapaan ng Diyos ay sa inyo. Ano po yung sinasabi ng Bible ngayon? Ano po yung tinuturo ng Diyos sa buhay natin ngayon? Sinabi niya po bang mag-alala ka? Sinabi niya po bang magulumihanan ka? Sinabi niya po bang matakot ka? Hindi po. Ang sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Sabi po ng Panginoon, maging kalmado lang po tayo. Meron po tayong kapayapaan na meron sa Panginoon. Kaya sinasabi nga po dito na yung God's peace is a defense. Sabi diyan, it stands watch over us. Sabi diyan, over your heart, in the same way na para daw pong military guard. Kapag military, di ba, talagang ready yon. Alam na alam mong handang-handa, walang talagang hindi pwede mag-inarte sa panahon na yon. At alam niyo po yung kapayapaang ibinibigay ng Diyos, ganun po, na kung saan handang-handa, na alam niya na may papasok na na natakot diyan sa taong yan. Kailangan magkaroon siya, sabi doon, di ba, na i-guard mo yung heart mo, di ba, at magkaroon ka ng peace sa mind mo. Kaya nga po sabi dito, that peace of God will watch over your heart and your mind. Ayun po talaga. Kasi tayo po talaga, ang demonyo, sabi nga po sa atin, di ba, kaya niyang mag-insert
maglagay dyan ng kung ano-ano. Wala ka, di mo yan kaya, mahina ka, masama tingin sa'yo ng mga tao. Pero ano pong sinasabi ng Panginoon? Ang dami-dami pong Word of God na sinasabi na mahal ka ng Diyos, magaling ka, kaya mo yan sa tulong ng Panginoon. Kaya di ba, may mga pagkakataon na ito po yung nagiging defense natin. Na kapag sinabihan kang, huwag kang tumayo dyan, huwag kang mag-special number, ganyan. Hindi mo yun gagawin kasi hindi naman para yun sa Kanya. Para sa Diyos yun. Kaya sabi po dito, ayun yung defense na ibibigay ni Lord sa'yo. It will watch over your heart and your mind. Sabi diyan, it will come against any foreign invaders. Meron ba diyang gustong pumasok na anxiety? Gusto ba niyang guloy ng Pasko mo ngayon? Huwag mong payagan. Meron ba diyang worry? May fear ba dyan? Sabi diyan, keep them out so you can remain calm and focus in the midst of your situation. Diba? Kaya ngayon, diba, ang dami-dami, ginagawa tayong busy, ginagawa tayong ganyan-ganyan, pero hindi yun totoo. Kahit anong mangyari, ang dami ko mang ginagawa, a-attend ako ng simbang gabi, aagahan ko pa lalo. Lalo pa akong magpupuri sa Panginoon kasi ganun yung gustong gawin. Gusto ng Diyos na gawin natin sa Kanya kasi ginawa niya na yung part niya po. Kaya sa pangatlo, sabi po dito, sabi diyan, God's peace dwells. Sabi niyo nga po, Amen. Ayan, kasi ang katotohanan, Emmanuel, God is with us. Di ba? We are thankful na buti na lang. Sinabi ng Diyos na kasama po natin siya. Kasi di ba maraming pagkakataon, you are alone na. Ay, joke lang. You're alone. Pero, sabi po dito, tandaan natin na meron po tayong Diyos. Sabi nga po sa 2 Thessalonians 3:16, Now may the Lord of peace Himself give you peace. The Lord of peace Himself give you peace. Dalawa po yun, no? Ibig sabihin talagang sinisigurado ng Panginoon sa atin. At all times and in every way. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. The Lord be with you, with all of you. Lagi po sa ating, laging nasa sa atin po ang Panginoon. Kaya nga po, di ba, natutuwa tayo na buti na lang talaga merong, yung narinig ko yung salitang Emmanuel talaga, sobrang touch na touch ako kay Lord. Kasi alam ko, hindi naman ako yung taong friendly talaga, hindi naman ako yung taong lahat kakausapin ko kasi hirap na hirap nga akong gawin yan, pero tinatry ko talaga ang very best ko, di ba? Ay, joke lang. Kaya po, di ba, nung narinig ko talaga yun ng panahong bago pa ako, sabi ko, yes, kasama ko ang Panginoon. Kasama natin, hindi ko lang, kundi sa ating lahat, personally at uniquely. Kaya praise God po, di ba? Kaya ayan ang peace ni Jesus, na kung saan si Jesus mismo sa atin. Kaya nga po, sabi dito, the reason why you don't have to be worried, sabi po dyan, next na po. Nahirapan ako intindihan. Sige po, ayan, yun yung kinasay ko sa inyo kanina, sayang naman. Next po, sabi dyan, the reason why you don't have to be worried because you have Jesus and His peace. Kaya hindi po tayo mag-aalala dahil meron kang Jesus at dahil doon, payapa ang Pasko natin ngayon. Kaya po ngayon, sige po, paki-next na po. Ayan. Ayan na agad. Ayan na ba yun? Ayan, dito muna tayo. Sino sila? Ayan yung wise naman. Paki-next nga po. Mga tropa ko pala yan, mga kaibigan ko. Kaya po sabi dito, di ba, a wonderful gift you could say, sinasabi nga po dito, di ba, yung a wonderful gift, you could say, sabi diyan, Jesus is the most wonderful gift God has ever given to mankind. Kaya po alam niyo kung bakit, sabi diyan, sa Romans 6:23 says, this is the way, the truth, and joke lang po, says it this way, for the wages of sin is death, but the gift of God, sabi po diyan, is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Ano po ang regalo ng Diyos? Eternal na pamumuhay po. Hindi lang po dito sa lupa, kundi hanggang sa langit. Kaya let us all thank the Lord. Sabi niya nga po dito, bakit natin sabihin kay Lord na thank you because you came to earth to set us free from sin and to restore our relationship with God, the Father. Na kung saan alam niyo po nung time na ipinanganak si Jesus, hindi lang pala ikaw maliligtas. Meron ka pong restoration na kung saan yung dati, di ba, na ang layo-layo mo sa Diyos, Ama, ngayon ang lapit-lapit mo na sa Kanya dahil po sa Panginoong Hesukristo na meron po tayo. Kaya po sabi diyan, as Christmas, we have received the greatest gift we could ever imagine. This is a gift we can never repay. Wala pong kayang magbayad niyan.
But we are never expected to. Hindi rin naman po natin ina-expect. Bago nga po tayo pinanganak, di ba, alam nyo nang may Pasko. Bago ako pinanganak, alam ko na pong may Pasko. Kaya salamat sa Panginoon kasi bago pa mangyari ang lahat ng bagay, ginawa niya na ang lahat para maligtas tayo. But we are never expected to, sabi po dyan. All that is needed, alam niyo po kung ano lang kailangan, is our acceptance of this gift. Ano lang po, tatanggapin lang po ninyo. Meron po bang nagsabi, kaya nga po mali daw po yung word na free gift? Alam niyo po kung bakit? Kaya nga regalo, binabayaran ba yun? Ibig sabihin, kung free yan, sabihin mong free. Kung gift yan, sabihin mong gift. Kasi hindi daw po yun, wala daw pong bayad yun. Kaya anong gagawin pag binigyan ka po ng regalo? Tanggap. Tanggap ng tanggap. Sabi po dyan, like all gifts, it must first be received. Hindi mo po makukuha ang regalo mo kung hindi mo po yun tatanggapin. Lahat daw po tayo, binigyan tayo ng regalo ng Diyos. Pero the question is, do you receive it? Tinanggap daw po ba natin na yan? Sabi dyan, to be received and cherish His gift, sabi dyan, is free and ready to be embraced. Ang totoo, pwedeng-pwede mo nang tanggapin. Ang totoo, pwedeng-pwede nang mapasayo. Ang kailangan mo na lang, iganon mo yung kamay mo. Huwag mo ngayaan nakaganyan ang kamay mo habang si Lord nakaganon ang kamay niya dahil inaabot niya yung regalo niya para sa iyo. Sabi diyan, a gift ready to be unwrapped and celebrated. Ito po yun. Kaya po tayo nagisimbang gabi, hindi po dahil mga pagano po tayo. Nagtanong po si Ira sa akin yung sa NHA nga po, meron daw po bang nagabash sa page namin o sa mga nag-handle po dyan. Sabi ko, hindi ko naman po napansin. Kasi meron daw po sa kanila na sinasabing, born again Christian ba yan? Bakit sila nagisimbang gabi? Nagsisimbang gabi po tayo dahil pinaselebrate natin si Jesus mismo. Hindi po tayo nag-celebrate ng kung ano lang dito, kundi sinaselebrate natin yung Savior na nagligtas sa buhay natin. That's why we are here. Naintindihan po natin. Kaya nawa, pag tinanong ka, alam na po natin ang sasagot natin. Sabi nga po dito, nawa na ano niya na sa baybayan nyo ha. Kaya po ito, dito na po tayo sa picture. Ayan, sige buksan, next na po. Ayan po, dyan na tayo sa mga kaibigan ko. Ayan. Ipapakilala ko po sila sa inyo kasi hindi ko po sila napakilala sa inyo noong kailan po. Pero, hindi, joke lang po, wala po yung pangalan. Sabi po dito. Joke kasi ng joke eh. Ano nga ba guys? Ayan. Kasi masyado na po kayong seryoso, kaya masaya po talaga yung topic ko, promise. Hindi po, dito na po tayo. Sabi nga po dito, sa Matthew 2:1 and 2, now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the day of Herod, the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Ano daw po? Merong mga magay. May mga marurunong, matatalinong tao daw po na mula doon sa east, pumunta ng Jerusalem. Saying, where is he that is born, King of the Jews? Nasaan ang hari ng mga Hudyo? For we have seen his star in the east, and sabi dyan, are come to worship him. Dahil nakita namin yung star niya. Yung star na yon ng tagapagligtas, sabi po nila, wala po silang Diyos ha. Tandaan nyo po mga Eastern people po ito. Hindi po sila mga taga-Jerusalem. Pero ano pong sabi nila? Because we want to worship Him. Hindi nga po sila nakakilala sa Diyos, pero gusto silang papurihan ang Diyos. Ano po pa po kaya tayong ipinapakilala? Bata ka pa lang, nakikita mo na ang simbahan, nakikita mo na yung word na Jesus, alam mo yung Pasko, sino sineselebrate doon, pero sila po, hindi po nila yun alam. Baka nga pong sineselebrate pa nila yung the Son of the Invisible. Pero ano pong sabi nila? Kasi pumunta kami dito para papurihan ang Diyos. Ito pa po, meron pa po. Sabi sa 9, when they had, tumambling na po tayo sa next kasi namasyal pa po dyan si Herod para alamin yung mga pangyayari. Kaya po dito, when they had heard the king, they departed and look, sabi dyan, and lo, or behold, the star, sabi po dyan, which they saw in the east, went before them. Nagpakita po ulit. Till it came and stood over where the young child was. Ito na po yung panahon na hindi na po baby si Jesus. Isa na po siyang young child. Kaya ibig sabihin, mula po nung panahon na ipinanganak siya, doon pa lang sa Matthew 2:1, pagdating po ng 9, 2 years old na agad si Jesus. Ang tagal po nilang naglakbay para lang po papurihan ang Diyos.
Sa atin po, isang jeep lang ng sakay para makapunta ng church, hirap na hirap pa. Pero ano po, 2 years po yun, no, naglakbay po sila from the east to Jerusalem. At sabi po dito, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Star pa lang po yung nakikita po nila, pero ang saya-saya na ng puso nila. Na kung saan hindi pa rin nakikita si Jesus, pero ang saya na po nila. Na tayo po ba, nung pag sinabi sa atin na magpupuri tayo sa Panginoon, pupunta kayo excited, talaga namang aga-aga mapunta rito para lang masimulan mo, hindi ka malilate na nag-worship na, nagpipraise, nag-opening, di ba? Sila po talagang 2 years yung nilakbay. Nakita lang yung star, ang saya na. Di ba? Nawa magkaroon daw po tayo ng puso na ganon. Di ba? Marinig mo pa lang sa puso mo, maglilingkod kami, magpupuri kami sa Diyos. Excited ka na agad. Ayun po yung pinaparating dito sa atin. At sabi po diyan, sa 11, and when they were come, sabi po diyan, into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down. Ano pong ginawa? Nakita niya si Jesus nila, at ano daw po, lumuhod sila and fell down. Hindi po lumuluhod yung mga to sa Diyos, ha? Ang niluluhuran po nila, Diyos-Diyosan. Pero lumuhod po sila sa young child. At sabi po dito, at si Jesus po kasi yun. Sabi dyan, and worship Him, and when they had opened their treasures, they prepared unto Him gifts. Sabi dyan, ng gifts, ng gold, frankincense, and myrrh. Na kung saan yung regalo po na ibinigay nila, hindi lang po yun yung pisong kakalansing pag nag-offering ka, yung 20 pesos na pinagmamalaki mo na lagi mong in-offer kay Lord. Alam niyo po kung magkano? Sabi doon, yung perfume na yon, it takes, sabi doon, ng buong taon mong sahod para lang makuha mo yon. Pero binigay po nila kay Jesus yon. Yung gold na kahit ang tawag doon, maghukay ka na maghukay dito, di ba? Ang hirap i-gain, ang hirap kuhanin. Pero hindi sila nagdalawang isip na kayamanan namin to, ibibigay namin doon, sa hindi nga po nila kinikilala dati na hari. Pero di ba, bakit po ganun sila? Di ba, sabi nga po, as ang Diyos, nagregalo siya nung binigay niya si Jesus sa buhay po natin. Pero alam niyo po, itong mga wise men na to, sabi ko nga po, ang totoong matalino, kilala ang Diyos. Ang totoong matalino, merong Jesus. Sayang yung talino mo kung wala ang Diyos dyan. Kasi kahit po itong mga wise men, matatalinong tao, mayayaman pa po, sabi dyan, na kaya nang lumuhod sa harapan ng Diyos para purihin siya. Kaya may mga pagkakataon po talaga sa buhay ko na kapag naiisip ko na, kuwari yung dati nga na yung floor, hindi naman yan tiles hindi naman yan carpet. Pero naisip kong palagi na kung ito ang mat nga to, nagpuri sa Diyos, wala naman ako maibibigay na kayamanan, bakit hindi ako lumod sa Diyos? Dakila naman yung Diyos na meron ako. Kaya tandaan po natin sana yung bagay na yan, na ngayong Pasko, hindi ka po hinihingian ng regalo ng Diyos. Ang gusto niya pong tanggapin mo, yung regalong ino-offer niya sa'yo. Regalo ng kaligtasan. Kaya po ito po, meron po akong ending dyan. Sabi ang mga wise men, sa pag-acknowledge nila sa Diyos, kay Jesus, sabi dyan, bagamat matatalinong tao ang mga ito, ay nagdala ng regalo. At nagpuri kay Jesus. Kaya sabi po dito, kaya tayo, di naman po tayo nire-required agad-agad na magbigay ng regalo sa Diyos. Sabi doon, kaya nga po dito sa mga bago natin ngayon, kung meron man, di ba? Sabi po diyan, ang gusto lang sa'yo ng Panginoon ay tanggapin mo siya, tanggapin mo yung regalong ino-offer niya. At nawa dumating ang panahon na malaman mo bakit ka ba niya gustong iligtas. At sinasabi ko rin po, meron din po nakalagay dito na sinabi ko rin po pala dyan, sinuot ko din dito na yung regalo na yon na sabi nga po, baka hindi mo pa tinatanggap, nakabalot pa po siya, kaya tanggapin nyo na. Sabi ko rin po dito, kung ikaw, sabi dyan, ikaw ba yung dati na Christian, na sabi dyan, pero in the long run, nawalay ka sa Diyos. Naranasan nyo na po ba yon yung ang taga-taga mo ng Kristiyano pero nagiging normal lang sa'yo yung buhay. Akala mo ang simbahan, the same thing ng mindset
na merong, kung paano isipin ng mundo ang church. Na kung saan, yung simbahan, i-worship ko dyan ang Panginoon, tapos Sunday ko lang yan, tapos sa mga normal na araw, ganun pa din, tatrabaho ako, aaral ako, mamahalin ko pamilya ko, pero tuwing Sunday ko lang maaasikaso yung sinasabing Panginoon na yan. Na kung saan ikaw nakilala mo na ang Panginoon, pero nung sabi doon, bigla kang nalungkot, o nawala ba yung joy of your salvation? Sabi diyan, kaya ang ginawa mo, binalot mo na lang yung regalo na yon at naisip mong, hindi ko to kailangan. Kaya ang nangyari, di ba, namumuhay ka na lang ngayon na kung saan nagsisimba ka, pero akala mo, mahal mo pa ang Diyos, pero hindi na pala. Kaya nawa nga daw po, di ba, maalala nating palagi na sana yung pagsisimba natin sa araw-araw, ako sobrang like ko po itong inaano na talagang ayoko magpa-late, ayoko po sanang yung parang ayoko ng Lord, ayoko lang ng normal yung Sunday. Parang gusto ko sabihin sa inyo, if I were you, di ba? Sana kung ako lang yung laging nakaupo dyan, di ba? Hindi nag-picture sa kids room o kaya walang inaasikasong inaano sa labas. Ang saya-saya, di ba? Na nandyan ka lang, nakaupo ka lang dyan, you are staying in the presence of the Lord. Pero may mga pagkakataon po ba tayo na normal lang, yung parang naisip mo pang baliwalain ang Panginoon. Ang hirap po ng ganung pagsamba sa Panginoon. At sabi naman po, para naman po sa mga nagpapatuloy sa Panginoon, di ba? Bakit naman daw po hindi tayo mag-thank you kay Lord at sabihin natin na sa araw-araw ng buhay natin, we want to worship Him. We want the Lord na ma-praise sa buhay natin. We want the Lord na mag-glorify sa mga buhay natin. We want the Lord to give our best then na gift. Na kung saan, what's that gift? Ano pong regalo po yon? Ito po yung buhay na kung saan ibinigay niya po naman talaga sa atin at para sa Kanya lang naman din po. Kaya nawa po ngayong Pasko, di ba? Ngayon, tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos, ang kapayapaan, ang kagalakan na matagal niya na pong inoffer 2,000 years ago, and He always wanted for us na maranasan yung joy na yon o yung fullness na yon na nagmumula po sa Kanya. Kaya ayun lamang po, to God be the glory.